sa balita, sa serbisyo, at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Ito The po Better ang News. TNVS. Trending and Isang viral show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Ang Research happenings at trending Match up a lot of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Faith Salaver Clamor po ang inyong kasama. At ito po ang programang Lunas Extension, hatid po sa atin ng Nature Seed. Ating talakayan tungkol po ito sa ating kalusugan at syempre kapartner natin sa ating programang Lunas Extension. Siya po ay Natural Medicine Practitioner. Kasama natin Dr. Bonnie Bernardo. Doc, magandang gabi po. Magandang gabi, Miss Faith, at sa ating po mga kalunas, every night, every Monday night. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, Doc, no, sa mga nakikinig at nanonood po sa atin ngayong gabi, pag-uusapan natin ang bagong topic, Doc, no, na magbibigay aral at impormasyon tungkol sa pangangalaga sa ating katawan. At ano ang ating topic for tonight, Doc? Of course, siyempre ito naman hindi actually hindi lang natin nare-recognize, but of course, malimit nangyayari. Ito yung ating body healing crisis or healing crisis reaction na ating katawan. Body healing crisis. May kinalaman ba ito, Doc, sa immunity? Ano ba, Doc? Pag sinabi bang body healing crisis, mas matagal may mga tao na nagkakaroon ng problema sa paggaling? Yes, oo. Ito usually nangyayari yan, alam naman yan ng mga physician, kahit sino. Yung healing crisis, ano yan parang yung katawan natin ay nagtatry mag-react to certain yung mga sakit na frequently lumalabas. Lalo ngayon, ang dami nating iba-iba yung mga viruses na lumalabas. So ngayon, para maintindihan nila na minsan yung mga sintomas at yung mga nangyayari ay yung katawan natin nag-o-overwhelm and then nagre-react. Ang tawag natin dyan, healing crisis, or hindi naman side effect. Yung iba akala nila mas lumalala. Pero ang tawag natin yan, improvement reaction. Improvement reaction ng ating katawan. So, pag sinabi ba, Doc, na body healing crisis, ano ang cause nito, Doc? Bakit nagkakaroon tayo ng mahirap na improvement reaction sa ating katawan? Yes, so yung iba kasi depende kasi may mga hinang resistensya or yung iba naman punong-puno ng mga toxins at saka poison sa katawan nila or maraming waste. Kaya minsan yung iba matagal, pero yung iba naman mabilis kasi ang ganda-ganda ng immune system nila. Kaya pag halimbawa nagkaroon ng problema o may mga pumasok na certain invaders, halimbawa fungus, mga bad bacteria, bad viruses. So immediately, yung katawan nagre-react yan yung ating mga system, yung ating certain organs, immediately yung mga thymus gland natin, yung mga bodyguards pa lang natin, nagre-react na agad. So doon pa lang napapabilis na yung reaction. So, kaya lang may kaakibat kasing mga sintomas or signs na minsan yung iba na nagugulat or nagtataka or yung iba naman medyo natatakot. So, Doc, anong sakit usually, Doc, no, na nakikita o na-observe yung mga doctor na baka nga merong body healing crisis itong tao na ito na kailangan nating i-address? Yung mga iba mostly yung yung recurring, halimbawa yung mga respiratory diseases yan, recurring yung paulit-ulit, pabalik-balik, yung na-address na before tapos biglang uulit or di kaya pag sumunod na matatagal na yung kanilang mga reaction. So yun ang isa sa mga manimit kasi
immediately nakikita agad yung mga reaction nun. Either nagkakaroon ng mga irritations agad sa mga lalamunan or minsan may mga passages na agad sa nasal, yung ilong. Ayan, may mga didrip na. O di kaya naman may mga simula na ng sintomas ng ahem-ahem or di kaya diretso umuubo na. So ito yung nangyayari, yung mga congested, may mga irritation. Pero meron namang ibang, yung iba naman ang nangyayari yung fever, on and off fever. So ito has something to do with, ano din yan yung ating body reaction. Yes. Kung halimbawa fever na taas-baba, and then minsan malimit sa hapon. So yan yung mga body reactions na normally na dapat nating tingnan kasi pag ganon, yung mga doktor, mga physicians, ayan, and mga practitioner, ito yung mga tinitingnan din kasi baka merong mga certain issues na dapat ma-stop during the process. Kasi Dok, parang mahalaga ito Dok, no, na alam natin if may body healing issues tayo. Kasi, is this, Dok, parang something na critical or nakakatakot, lalo na especially sa may mga critical illnesses, tapos meron ka pang body healing issues? Hindi naman siya. Actually, ano yan kaya parang kailangan pakikiramdaman din ng maayos kasi yung ito, minsan yung healing crisis, minsan ito ay maganda sa isang pasyente kasi lalo na kung halimbawa chronic, paulit-ulit. So, nagre-react yung katawan natin. So, parang ito nga isa, yung benefit niya is of course parang naglalabas, nagtatapo ng mga basura, tapos yung mga toxins or kung may mga certain poison dun sa mga iniinom ng mga halimbawa mga gamot or mga drugs na kinakain. So yun, para ma-stop yung pagdami nun. So yun ang magandang reaction. So lalo na kung may mga invaders, nati-trigger lang. Pero importante din malalaman nila na ito hindi nagtatagal. Hindi siya dapat mag-drag longer than halimbawa in 3 days or 1 week. Pag sumobra na doon, yun ang medyo medyo kailangan yung katawan natin ma-check na, kailangan makita kasi baka meron ng hindi lang elimination yon, baka ng mga hindi lang yung detoxification form or improvement, but kung iyon baka meron ng mga suddenly may mga underlying problem na yung reaction kasi baka minsan pareho lang, oo, akala lang nagre-react pero later on pala meron ng mga certain nagbabari na yung mga mga underlying symptoms. Usually, Dok, sino ang nagkakaroon ng mga ganitong klaseng problema? Mas prone ba ito, Dok, sa bata? Kasi syempre, hindi natin alam, doon nagsisimula yung mga sakit tapos biglang ma-observe ng mga doctors ba, Dok, na medyo matagal yung recovery or pabalik-balik yung sakit? Yes, so mostly kasi siyempre developing yung mga bata. Oo, so marami ding exposure. So kada minsan kada stages ng bata, yung child development, nagkakaroon niya ng sintomas, minsan good and bad. Kaya minsan niya yung simple lang pagtubo ng mga ngipin or yung nagde-develop sa brain, yung mga gano'n, nagre-create yan ng mga body reaction. So yung healing crisis na tinatawag, minsan nilalagnat, on and off, o di kaya merong diarrhea, yung mga gano'n. So, yun yung crisis na medyo minsan nagpapa-weekend, pero kailangan lang i-undergo. Pag na-check naman ng mga pedia or ng mga practitioner, sinasabing i-continuous lang. So, may proseso, parang ganon. Pero kung halimbawa sa mga may edad na yung healing crisis na nangyayari or body crisis na ganito, at yung energy na humihina lalo or hindi nag-i-improve. So, ayan, titingnan kung hindi positive yung naging epekto nung 3 to 5 days na crisis na yon. So usually ayun ginagawa natin kasi kailangan makita kung sintomas ba siya or improvement or kailangan ba magkaroon ng mga medication, supplementation or may dapat bang baguhin. So ayun nga no, ito nga pinag-uusapan natin na body healing crisis. Mahalaga na malaman mo Dok na meron. So sa pagbabalik natin, tanungin natin si Dok, may mga test ba or dapat i-observe para malaman mo if may body healing crisis ka at ano ba ang pwede nating gawin no para magkaroon tayo ng
magandang healing or improvement, 'di ba, reaction sa mga gamot, or kapag nagkakasakit tayo hindi pa balik-balik. Yan po ang ating itatanong at sasagutin sa pagbabalik po ng ating programang Lunas Extension. Hatid po sa atin ng Nature C. Kami po ay magbabalik pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo, at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alawin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Pangkalusugan, Lunas Extension.
Tayo ay nagbabalik sa programang Lunas Extension. Kasama niyo pa rin po Faith Salaver, Clamor, hatid sa atin ng Nature C. Available po yan sa lahat ng mga leading drugstore, sa Lazada, and sa Shopee para sa mga gustong mag-online shopping. So, Doc, yun nga yung tanong, no, dito sa ating topic na body healing crisis. Ano ba, Doc, yung mga kailangan i-observe, yung paulit-ulit ba, ilang weeks ba ang interval bago magkasakit ulit para masabi ng isang tao na, uy, baka nga merong akong body healing crisis? Actually, yung healing crisis naman, ano yan throughout the lifespan natin. Pero hindi naman dapat mas ma-closer. Siguro yung iba, at least yung iba in a quarter or every 3 months, or yung iba naman twice a year, depende. So, pero ano yun yung mga dapat nating observe, yung mga simple lang naman na yung mga minsan biglang paghihina na intensify yon. So ito yung mga symptoms na nagsisimula na yon, yung sluggishness, o halimbawa yung fever na pabalik-balik, yung mga ihi, yan, yung mga biglang iba na. Tapos iba yung mga dila natin. Alam mo sa traditional Chinese medicine, diagnostic nila yan. So pag iba na po yung mga kulay, di ba kaya pinalalabas yung dila natin? Yung mga color ng dila natin, kung may mga coated na ba yan, may mga white. So yun, isa yun. And then yung mga, minsan may malimit na irritability, yung mga simpleng allergies, na dati hindi ka naman allergy. So yung ganun. And of course, yung mga headache, sakit ng ulo, temporary, di akala mo migraine. And then yung iba naman, lalo na sa mga kababaihan, ito yung mga, bago pa mag-vertigo, nagkakaroon na ng mga ringing ears, o yung tumuhugong sa tenga, yung mga ganong bagay. Pero dapat po, malaman nyo din kasi tinatanong din ng doktor kung may mga tinik, kinain, o may nagbago sa sistema ninyo, or kung meron kayong mga iniinom na mga certain medication. Ganon po yun. So again, yan po yung mga dapat tandaan. So again, Doc, para makaiwas tayo no sa mga ganitong problema, and yun nga maging malakas yung immunity natin kasi malaking factor, Doc, no, yung immunity ng isang tao para makaiwas sa mga ganitong problema. Yes, so napaka-importante kasi kaya nga ang lagi natin sinasabi, listen to your body kasi para nagsasabi naman yung katawan bago pa yung crisis na mangyayaring ganyan. So napaka-importante. Siyempre yung right living, ayan. So, check nyo yun, right eating, and then rest, napaka-importante kasi yung rest can bring healing. O, importante yan. Kung kailangan nyo pong magkaroon kayo ng mga, halimbawa, mga enema, mga hot bath, or massage, or mga sauna, pwede pong ganon. Yan yung mga initially. And then, of course, kung talaga namang medyo yung symptoms nag-i-intensify, check nyo po kung may mga certain mga bago na na-introduce sa sistema, mga poison or may nagbablock. Yan, kailangan po yung makita natin. And then normally, ang lagi po nating sinasabi, yan ay mild lang naman, o normally nangyayari yan ng mga 2 to 3 days, matagal na po yung 1 week. So pag sobra na doon at paulit-ulit, you need to. Kasi kailangan makarecover yon after ng 1 week or 3 days. You feel better. Pero pag lumala, ayan, kailangan na po tayong mag-consult do sa ating mga pinakamalapit na mga practitioner, medical practitioner, o yung mga family physician natin. So again, ayan po, no, very important na talagang yung immune system natin malaki. Sabi nga ni Doc, especially now, Doc, no, napakaraming may sakit, diba, uso ang pneumonia and other viruses. So, Doc, aside sa, yun nga, ma-maintain natin yung immune system natin, may mga test ba, Doc, if ever, or may mga ginagawa ba kayo sa inyong clinic that can help them boost their immune system at the same time, track down if they really have this body healing crisis? Yes. Regularly, yung mga laboratories naman natin, ang tinitingnan lagi natin re-recommend para ma-check kung maganda yung ating immunity, bioimmunity, is yung hematology. Sa akin, napakaganda niya kasi makikita doon sa blood natin kung may mga disorder, yung mga blood cells, yung mga monocytes, kaya kung mataas, mababa, magsasabi yan kung may mga certain infections or toxins, or yung mismo yung katawan mo nagkakaroon ng autoimmune. Pag hindi naman, sa clinic namin meron din kaming tamang-tama maganda kasi bago is bioimmunology yung test. Oo, so nakikita na doon even kung may mga triggering allergens or microorganism na nakikita,
And then immediately, ang maganda kasi, yung ano namin is, meron kaming pagtines, kaya ba nakita ito, and then binibigyan agad namin ng certain parang supplement or iinumin niya. And then after 30 minutes ulit, ulitin natin yung running. So minsan makikita nila doon na nababawasan. Minsan pag naman nakita 50 plus allergens and microorganism, pag uminom na uli, yung pinainom natin ng bioimmunology, yung mga colostrum, IG6, colostrum na yan. Nasa katawan naman yan, nakukuha naman sa nanay yung unang sa breastfeed o pag nagbe-breastfeed, meron yung mga colostrum. Even sa mga cow. Pag ganon, after 30 minutes, test uli natin, nababawasan, nagiging 10 na lang. So ito yung mga bagong ways, Doc, no, na hindi rin natin masyadong alam. Kasi may mga ganun talaga din na cases, Doc, no, na parang iniisip paulit-ulit yung allergy, kahit mga simpleng ganun, Doc, no, or Correct. balik yung ubo-sipon or yung infection, or may mga kilala nga ako, Doc, madalas silang mga pigsa, no, pasintabi sa mga Yan, kumakain. mga boils, oo, ganon. Doc, Oo. isa ba sa mga signs yun na may mga improvement reaction na problema sila na hindi basta-basta nakukuha sa gamot? Yes, tama, nabanggit mo yung mga pigsa or yung mga bukol-bukol o di kaya even yung simple breakout ng mga acne na grabe sa mga bata. So ilan yan sa mga nakikita nyo nagre-react yung katawan o nag-overreact o di kaya sinatawag nating OA, overacting yung katawan natin. So kailangan monitor natin kasi minsan yung iba pababayaan ay problema, nagkakaroon na po ng komplikasyon. So nagsasabi pa lang, agapan na po natin. Again, ayan agapan ng hindi magkaroon ng problema kasi, Dok, masakit din sa bulsa, no? And very dun, Dok, stressful. So isa rin ba yun, Dok, sa mga cause, Dok, no, na minsan nahihirapan mag-heal yung body natin because of stress? Yes, oo, ngayon nga meron kaming nung umattend kami ng isang mental health conference, talagang pumapalo na ng 70% lalo sa new generations ngayon kasi marami ng stressors, talaga about 70% ang kanyang contribution dun sa paghina ng ating body immune system. So again, very important po na ma-address natin itong body healing crisis. And kung kayo po ay, sabi nga ni Doc, ay medyo naiinis na sa pabalik-balik yung mga sakit nyo. Kahit minsan, Doc, yun yung mapapansin mo, Doc, parang feeling ko, ang nakailang antibiotics, Doc, tapos babalik na. Mga ganun ba, Doc? Correct. Kasi nga yung katawan natin hanggang dun lang, diba? Balik lang uli para siyang reactive yung nangyayari. Hindi naman masama kaya yung antibiotic, kaya nga po kailangan yung bumalik after 7 days, 10 days, matagal na po yun. Pag hindi po nag-i-improve, kailangan na makita yon kasi kailangan nyo pong to work carefully with your practitioner, sa inyong mga doktor para po makita at then mag-guide din po regular yung inyong development kasi para po yung crisis kailangan may over yan matapos and then para makita nyo kung kailangan mag-rebuilding or yung rehealing ng inyong katawan na mangyayari. Again, ayan, rebuilding and renewing ng katawan. Importante yan, 'di ba? For better health and better days para sa ating lahat. So again, Doc, sa mga nakikinig at nanonood, ang mga huling paalala, Doc, bago matapos itong ating episode ngayong gabi. Yes, napaka-importante po ating mga kababayan na lalo ngayon, syempre marami. Very, ngayon complex po yung nangyayari sa ating paligid, lalo na sa ating health. So, kailangan kung nagsisimula, when a healing crisis ay nagsisimula pa lang po, napaka-importante na i-address, makita natin yung sign, immediately i-work out po natin. And of course, kailangan natin magkaroon ng, kung pwede sa bahay lang, ma-work pa lang natin para hindi po magastos. Pero napaka-importante na yung ating totality, yung holistic na improvement ay makita natin. We can work gradually and then fully cooperation po tayo sa ating pamilya, lalo kung mga bata yan. And everything will go well, lalo na po yan ay pinagtutulungan ng lahat ng mga nasa bahay, ng mga practitioner, at mismo yung may kasakit o yung nakakaramdam.
Ayan, again, Doc, maraming salamat po no, sa oras at pagbibigay impormasyon tungkol dito sa ating topic. At kung gusto niyo pong magpakonsulta kay Doc, again, maaari po kayong pumunta sa kanyang mga clinic, Doc. Again, yung mga numbers niyo po and address ng clinic mo, Doc. Yes, oo. Pero po doon sa mga gusto na makita, lalo na po dito sa aming binabanggit na bioimmunology test, pwede po kayo magsadya sa aming mga social media post o FB page ko po, Eleuterio Noel Bernardo, Doc Manny Nature's Link, o di kaya naman po ay sa 0917-790-3387 para masagot ko po kayo para po sa mga schedule sa Mandaluyong, sa Cavite. And meron po, hopefully, ito po ngayong year na to, meron na po kami mga collab na mga clinic kasi marami na po mga technology para sa mga early diagnosis. Ayan, again, maraming salamat na kasama po natin sa ating programa. Ngayong gabi, Dr. Bonnie Bernardo, hatid po sa atin ng Nature C. Available po yan sa lahat po ng mga leading drugstores, sa Shopee at sa Lazada. Ako din po ang inyong nakasama, Faith Salaver Clamor. Laging nagpapaalala na prevention is better than cure. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas,
at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RH.